As the chairman of the Sangguniang Bayan Committee on Land Use, I call this committee hearing now called to order. So for consideration in this afternoon's hearing, i-discuss ta po ini na letter request of Sistamgo as represented by Mr. Dennis M. Narvades, Sistamco Chairman, dated June 2026, requesting for certification for no objection to the zoning of the leased property used as Bulan Terminal. Okay, so before we proceed, nakalimutan ko i-acknowledge po ang members ng committee. With me, here is Councilor Chito Hao, Councilor Recto Valeriano, and Councilor Dondon De Castro. Invited man po nato ang zoning officer po sa NEDGIO, si Sir Jeff, nasa likod. Dili ka na lang po, Kuya Jeff? And the representatives from Sistamco. Okay, so briefly lang po. Sir, nano po kay kaipuhan mag-issue sa Sangguniang Bayan sa no objection? Resolution interposing no objection. Ay, opo. Mr. Chair. Sino po ini si Dennis? Si sir. So, ikaw ang nagsurat si Diha na kay Puan ni Yusan po. Ano po ang ni Chairman? Opo. Nano po ang purpose kay Okay Puan na. mag-issue sa Sangguniang Bayan sa interposing no objection? Kasi minsan binabati ko sa baga kami ng kabilang co-op. Humihingi kami ng Seguridad. katunayan na pinapayagan kami na mag terminal diyan dito sa Bulan. Pero just for the record lang po, ang operate na po kamo. Just for the record lang, an operation po niyo is legitimate. Ibig sabihin, mayon po Opo. kamo sin franchise from the LTFRB. Opo. Actually, sir, lehitimo naman kami. Kasi kooperatiba na kami, traditional pa lang kami. Kami ng Bulan Transco, dati dyan sa terminal, nagsasalitan kami ng pila dyan. Kasi yun ang dating agreement nung katulad din sa Sorsogon. Yung pinag-usapan namin, dati ganon. Pero nung nag-modernize na bago po yun. Tapos ulit kami, nag-request dito sa Sangguniang Bayan ng Bulan na kung mapipwede pila din kami, pero hindi rin pumayong kabila. Di humingi ulit kami ng request. Paano kami makakapasok ng Bulan para makapila dito? Ang usapan doon dati is makahanap kami ng private terminal, pwede po kaming maka-terminal. Tapos nung naka-terminal naman kami, question naman kami. Tapos pinatawag ulit kami ni Mayor Gordola, nag-usap-usap din ulit kami. Tapos ang napag-usapan naman po doon, sir, 2025 na pinayagan kami ni Mayor Gordola na maka-operation kasi kumbaga nabigyan kami ng business permit ng Bulan. Tapos ang napag-usapan naman doon, sabi, hindi may ipapangako ni Mayor na makaka-renew kami. Pero nung nakaraan, nag-request ulit kami, nabigyan kami ng pagkakataon na maka-renew ulit. Kaya, Okay. Sige, sir. Bali, na po, since kasano pa po kamo dun sa terminal po na presently niyo inanohan? ayun lang po na 2025. 2025. Pero ang operation December. niyo nag-start kasano pa? Since December when? lang po, sir. December last year, 2025. Bali, Bago ka mo mag-operate po, mayon na talaga kamo sin terminal.
Opo, naghagad kami business permit. Naghanap Oo. muna sila sa... Tapos nagpasa kami ng mga kaipuan na hinahagad sa muya. Bali nga na doble ang amount. One, pag renew. Ay, siyempre, December. December 20 ata, ano? December 20 ata kami nabigyan ng permit. Tapos, January, ano uli kami. Kasi, mapapaso na, di ba, sir? Sige po. Nabigyan uli kami ng Okay. Base po sa letter na impadara po niyo, ang pinaka request po ni certification of no objection to the zoning of leased property. Sir Jeff, concern po ba ni sa zoning? Nano po ang relevancy din na request sa zoning? Ang terminal po is under sa conditional use. Pag sinabi pong conditional use, may mga requirements po na kaipuhan masunod before po siya matugutan po. Sa commercial area po is tinutugot man po ang terminal pero kaipuhan po magsunod sa mga requirements sa DNR or iba pa po na mga requirements po. So, kung conditional use po, sino po ang nagsiset ng condition? Based po sa zoning ordinance, kaipuhan po na mag-comply kung kaipuhan ang DNR, mga certification or iba po na requirements. So, Para po sila okay po. tugutan na po. So, ang sangguniang bayan po, ibig sabihin, Sir Jeff, diri po pwede mag-issue sa certificate of no objection without meeting those conditions po? Ito na mga requirements na inahanap para po mag-qualify sinda? Para ma-occupy ito na property? Based po sa amo pag-inspect, kay nagkato po kami, ang area po is nasa sulod po sa TBPPS. More or less, Pambi clearance po. Sa Pambi clearance po, kaipuhan po ang Certificate of No Objection sa LGU po. Nano po kay nano binasayo? Bulan Transco. Bulan Transco. Pinugutan sa terminal. May yun sira sa terminal, nayadi sa ano man sa zone 6, sara naman sa dagat, yun sa may public market. Nasa Government owned yun to eh. coastal area. Mr. Chair. Hindi ko lang. Yes, go ahead, Councilor De Castro. Clarify ko lang po. May napot ba sa iyo na requirement para ma-issuehan kayo ng business permit? Opo, sir. So, for now, wala kayong business permit. May business permit, sir. May business- Naka-renew man po kami, sir. So, kasi yung no objection to the operation or gusto nyo na i-reclassify namin yung zoning? Ha? Wala man right magpahali tabi. Terminal. Parang sa terminal. Kasi binigyan kayo ng permit tapos 'di ba before Jeff? 'Di ba before sa BPLO, before sila maka-establish or start ng business, meron zoning clearance. Na-issuean sa zoning clearance. Kaysa nano na rason tabi. Pero for now, ang classification sa inoccupy na ra is commercial. So, conditional use na, no?
So no need na kami mag-rezoning sa area. 'Di ba? Kaya ka-clarify kayo kasi ang request kayo, request for certification of no objection to the zoning of the leased property used as bus terminal. So parang ang purpose nyo is hindi kami mag-object na gamitin nyo yung isang lugar na gamitin as bus terminal kahit nasa ano siya dahil kahit commercial zoning. Eh no need to object naman kasi allowed naman, 'di ba? So, yun yung ano eh, medyo nagugulang kami. Ba't kami mag-o-object sa isang lugar na hindi naman kailangan mag-issue ng no objection? Unless yung inihingi nyo na no objection, if in case dun sa PAMBI or sa Tikaw Pass clearance. Kaya yun yung kailangan natin linawin. An sa PAMBI ng Tikaw, medyo madugo. Pero isa sa requirements doon para humingi kayo nun ng clearance from the DNR is issuance ng Sangguniang Bayan na meron kaming no objection sa pag-establish nyo ng kung anumang klaseng negosyo. For example, di ba, gagawin yung bus terminal yung lugar na yon. So kami, no objection kami na gawin yung bus terminal. So isasubmit nyo na yan sa PAMBI or sa Tikaw something na na for clearances na ang LGU pumapayag naman na mag-operate kayo doon. Then, meron na doon nakaakibat kung ano ang mga requirements na kailangan nyo i-comply with regards sa environmental effect. Yun yung pinaka-ano nun eh. Thank you. Nag-wonder lang ako, Jeff. Wala yung BPLO eh. Ba't kayo na-issue ng mayor's permit or business permit kung hindi kayo nabigyan ng zoning clearance? Yun nga, sir, Mr. Chair, yun nga ang inaano namin. Kasi lahat naman ng hinihingi sa amin ng LGU, Na-provide naman. kukumply naman namin yun. Ngayon, for security reason na makapagpatuloy kami ng makapagpatuloy kami, kuha kami ng mahabang Ganito yan. Yung pag-list nyo ng property, walang papel ang gobyerno kasi private yung inuupahan nyo eh. Pwede nga kayo gumawa dyan ng long-term lease para matagal yung pag-upa nyo. So parang yung nire-raise yung concern is baka sa kung anumang rason, hindi na kayo ma-issue ng renewal of business permit. Opo. Yun yung kinakatakutan nyo. Opo. Kaya humingi kayo ng parang ganito. Opo. Which is parang bakit kayo hindi issue ng renewal? Parang parang masyado tayong advance mag-isip, kumbaga. Di kasi, sir, actually, naranasan namin yun eh. Dati nga, Dito sa Bulan. opo, dati nga, sir, yung bus namin hindi nakakapasok ng palengke, ng sentro. Doon lang kami pinapaikot. Kinaharang kami ng pulis dyan, sir. Pero with regards sa ganyan na traffic flow, meron naman pinagbabasihan siguro yung traffic officer or police na bawal dito dumaan, merong one way. Wala. Kami lang ang pinagbabawalan dati doon. Ngayon, humingi rin kami ng request. Linaka din ng dispatcher namin, si Drixel, na nakiusap na sana makababa din kami ng pasahero dito kasi rinireklamo din kami, sir, ng mga pasahero. Bakit daw kami hindi makababa dito sa may palengke samantalang lihito naman kami na may prangkisa. Oh, may franchise naman kayo under Opo. LTFRB, di ba? Opo. Actually, sir, nag-usap-usap din kami dito nung tinatawag kami ni Mayor Gordola, kasama namin si LTFRB RDDPO. May pinag-usapan kami noon na kung pag makapag-comply kami, both party, Bulan Transco at kami, makaka-renew kami. Kasi ang nag-request nga sana kami ng na maka-terminal dito eh kasi 'di ba public terminal to, sir, na terminal ng Bulan dito sa loob. Yung dun sa may palengke. Opo. Kasi nung traditional pa kami pero co-op na kami. Parehas kami diyan nakapila. Ngayon, sinasabi naman ng kabila na private na daw 'yon. Actually, ang nangyari doon, government-owned yung property pero nag-issue ng use of rock. So, privately used but governmentally owned. Parang pinaubaya namin sa kanila yung paggamit ng property.
Kasi sa amin, sir, wala namang problema. Ang ano lang po namin, request lang po namin na sana mabigyan kami ng pribilehiyo na makapag-service din ng serbisyo sa mga tao dito sa Tagabulan. Yun lang namang inaano namin. Kasi noon pa man talagang nagsiservisyo na kami dito. Kahit nung traditional pa kami. Kasi yung point ko lang po, sana maintindihan nyo na ano ang pakay ng hinihingi eh. Kumbaga ano yung matutulong nito. Kasi nakalagay dito, no objection to the zoning of the leased property used as bus terminal. Ginamit yun as bus terminal, so okay na. Kumbaga, Mr. Chair, kumbaga, kasiguraduhan lang namin na Hindi rin kayo mapapahal. wag na kaming guluhin ng guluhin kasi kami sa Erosin, ang patakaran namin, as ako ang chairman, gusto ko lahat ng kooperatiba hindi dapat nag-away-away kasi yung mga bus namin puro utang yun, sir. Dapat yung mga co-op dapat nagtutulungan yun. Kasi ang patakaran ko doon, sir, pag wala kaming bus, kahit sinong dumaan dyan, binibigay namin ng pasahero. Mag-MGT man yan, galing Matnog, mag-Queens man yan, mag-band man yan, or Bulan Transco, basta wala kaming bus, binibigay namin pasahero. Kasi yun naman talaga ang dapat. Kasi ang pinangakuan natin sa NTFRB sa negosyo na ganito sa transport is mag-servisyo tayo sa mga pasahero. Mr. Ganun Chair. po yung ano namin doon, sir. Kasi actually kung isipin dahil binigyan na kayo ng franchise ng LTFRB, meron na kayong right and protection eh, di ba? Kung meron mang humaharang o sumisita, parang pwede nyo na ireklamo yan sa ano eh, sa proper authority like for example LTFRB. May Actually, sir, intimidation. nung mga nakaraan, medyo, pero magkakasama din kami kasi may federasyon kami. Magkasama din kami ng chairman ng Bulan Transco. Kaso lang, hindi man na natin mapipigilan mga pag-isip ng ibang kasamahan niya. Ang iba nag-object sa amin eh. Tulad nung nag-usap-usap kami niya sa LTFRB kasi nagreklamo kami tungkol sa permit rex. Kasi yung permit rex dati hindi nasusunod. Sila. Nagbabak sila ng pamasahe. Ngayon, nagkausap-usap kami. Settle naman yun. Ngayon, okay naman. Mr. Chairman, Yes, Councilor Valeriano. for i-clarification lang tabi, since na mayroon kita pabrika integrated terminal. So, kung mabutang sigaan butang ta sa sentro mga irog sinin na ina-apply niyo, anong basis nato na ang terminal ta sa pabrika, ang disenyo? Ang disenyo sini is doon kamo entero, di ba? Yun ang nakabutang sa dati sini na ordinansa na lahat dyan nakalagay sa saro na lugar. Diyan kon mayong kita Butrasco, mayong kamusan ini na kooperatiba niyo. System. So, dili ta daw na lalabag ini na terminal ta sa pabrika na intataragan na lang kamo mga lugar doon sa sentro sa Bulan in case nag-apply naman kamo and ang proseso na naman sa pag-apply niyo is this is a private place tapos sinuludan niyo baka daghan mo na sinian ma-apply. Ang ano na mo sini is habang mayong kita may namang sikta integrated terminal. Actually, sir, wala kami pirmi kami na masunod po sa Indo kasi kamo nagpapatupad din sin batas. Niyan kung gabos kami iluluwas po sa public terminal sa pabrika, wala man po problema sa amo. Masunod po kami kung iluluwas entero. Kaso lang binugtakan din ni ang ibang pasahero nagrereklamo ang ibang tricycle driver daw po mahalo ng singil haling pabrika terminal padigdi sa sentro.
Saan yan, sir? In one day, may pera na trips back and forth Kami, going to halos Sorsogon. kami lang minsan tig sararo lang minsan an kuan mi an bus na nakabadla sa bulan sir. Sa system ko. So, bali Opo, pera po system na Bico. unit ka mo. Bali ang unit namong na may linya ning bulan 12. Iba po ang linya man ngaya Santa Magdalena, Matnog, Nyan, Opo, Irosin. saro mi yan sir. Kasi system Bico, ibig sabihin Sorsogon, System Bico. Irosin, Santa Magdalena, Matnog, Bulan, Transport Cooperative. Dire, an operation niyo, permanente ba kamo? Suppose, yadi kamo sa bulan. So, ang unit niyo, bulan lang. Oh, may Bulan din. May bulan, may yun Santa Magdalena, may Opo, San Matnog. may Matnog. Iba-iba na ruta. Opo. So, kamo po, ang mga nakalinya didi sa bulan. Opo. So, didi sa bulan, pera po ang unit na naglalarga sa System Bico. Sa 12 na unit, sir, halos di man intiro nakalaog din eh. Kaya minsan man, sir, ang pasahero hanggang ano lang, Irusin lang, wala na sinlaman. Transfer na lang. Wala, di man makatransfer, sir. Ay, wala na pasahero. Tapos may nagtuturog kami din na bus, 2 po. Oh, kung duwa lang ang nagtuturog. Opo. So, yun na bus na iba, din na siya. After Sa Irusin po, terminal po. Terminal sila na sa dili. Ang nag-islip lang po din na unit na mo, 2. Kaso sa niyan, saro lang kay narautan saro. Kasi sa cooperative nila, Sa Sorsogon ang iba. kay Puhan talaga may sa diri sila na parang ang guys yun, motor pool. Motor polo po. Bago ka releasean so na mga unit. Opo. May motor pool to. Doon nakaparada yung tiro at unit. Dati baga ka na Jamaica, ang bulan transco. Okay, so going back to the main topic. Sir Jeff, kung mag-issue ba ang Sangguniang Bayan sa resolution interposing no objections, CD na request po sa System Bico, wala man kita sa magiging violation? Kasi base sa pagkaintindi ko sa earlier statement ni Councilor De Castro, na yato po na mga na-mention mo na requirements, halimbawa yato po na pambi clearance kung kay Puhan, parang sayo lang siya, pag ma-secure ka sa pambi clearance kay Puhan muna, sin Sangguniang Bayan resolution. So, mauuna ang resolution sa Sangguniang Bayan. Yes po. Ang pagkakaintindi ko po, ma-issue man gihapon ang LGU po sa Certificate of No Objection. Ang pagbabasihan po niya is an resolution of no objection. Chair, and medyo malabo nga kasi hindi naman ang sadya or ang purpose is para sa pambi clearance. Ang parang purpose nyo is parang hindi kayo masita, di ba? Opo, sir. Oo. Usually, dati may proseso din. For example, kung mag-establish ka ng negosyo, lalo na parehas niya na bus terminal, kasi meron din yang magkukos ng noise pollution sa mga katabing bahay, di ba? May istorbo or disturbances. Dati, yung ginagawa, kakusapin nyo yung barangay, hingi kayo doon ng parang certification din, na yung barangay mismo hindi mag-o-object sa inyo to the establishment of a bus terminal situated on that location. So, kami naman ng Sangguniang Bayan, pwede din kami mag-issue ng ganun din. Na hindi kami, we will not object doon na mag-establish para ma-allow kayo maglagay doon. Yung medyo nagugulan lang kasi ako kasi nagamit ng word ng zoning eh. Yung una, akala namin, naka-situated kayo sa lugar na hindi allowed per zoning ordinance. Pero sabi nga ni Jeff, ng zoning officer, wala namang violation dun sa nilagyan nyo eh. May condition lang na dapat kayong sundin. Pero hindi naman pinagsasabi na bawal kayo maglagay doon per zoning ordinance. So walang violation eh. Walang dapat i-issue na no objection kami kasi wala naman dapat i-object kasi nasa tama naman yung pinagtayuan nyo. With regards sa zoning. Nakuha niya po. Opo. Kaya medyo dun kami naguguluhan sa pinaka-purpose or sadya talaga ng request nyo. Although dito tayo para pakinggan nga and malaman din kung at least matama kung ano ba talaga yung kailangan.
Councilor De Castro, may sayo lang ako na inquiry. Tama ba ang procedure sa pag-request sa co-op directly to the Sangguniang Bayan without the endorsement coming from the local chief executive? Sa PAMB, No, kaya nga depende dili po sa sa request nila sa sa resolution. Kasi wara sa endorsement, wara sa ang letter nila directly addressed to the Sangguniang Bayan. Diri sa executive. usually sa PAMB nga, sa mga aram ko na diretso din sa sa Pag Sangguniang sa Bayan PAMBI, madirekta sa LCE. Di, ang hapit ko lang is, ano kay nahatagan sila business permit? Di ba? Nakarenew Ano nga, sila. tsaka what's to object? Oo. So, I think, Mr. Chair, ang inaayon lang sa System B ko po. system B ko is security sa Terminal na ra. terminal na diri sila pwede pahalion niya sa kalaban nila na cooperative kasi private ang area. yung gagamit nila na area. Nagbabayad man sila sa tama. Siguro yun na lang ang mo man lang ang sa imot ko. Di mao siguro ang katuyahan sa na ko. Kaya ang purpose ta. By the way, nag-request po kamo sa barangay sa the same resolution interposing no objection Barangay Zone 4 yun eh. sa barangay zone 4 kasi sa barangay po yun eh. Siguro sir, siguro mayroon kasi di naman siguro bibigyan ng Oo, di ka man permit kung tatagan sa walang mayor's permit pag wala ka sa Hindi, barangay. for sure may kopya po and co-op kamo po. sa- Kasi may barangay clearance yun pala. Bali, Barangay kumuha lang po kami ng doon. Barangay Barangay clearance. permit. Once na may barangay permit, ibig sabihin yun sa barangay. Okay. May barangay permit. Business permit. Sa barangay. Oh, barangay business permit. Kaya aram sa barangay na may terminal sa dito. Okay. Bayad man sila. Business permit for operation. Pero yun to na lugar. Hindi man aram sa Okay, so gentlemen, what is the pleasure of the body? Sa request po sa kung ang purpose man lang Siguro, Mr. Chair, kung diri man lang kay puhan ang wording na no objection, so I think hanta na lang sa resolution para may kaput man sira na dili no objection an dili ang zoning kasi na lang siguro kung ano ang dapat na wording. Pero may manifestation baga ako, Mr. Chair. Kung mag-ooperate naman ini na self-stab ko, ang sa iyo ko, nanang condition ta sa barangay pabrika terminal. Kino-considered ba nato na okay ba yun sa ordinance integrated terminal sa pabrika na okay lang natagang ka mo? Mr. Chair, imo doon tagyahapon ha. Kung talagang naghuhunod dito ang ordinansa na pwede ka mo sa Dirisin terminal man na may terminal kita sa barangay pabrika. Actually, sir. Kasi sorry, sir. ang nangyari kasi sa Butrasco, sumulod ang local government unit dahil inupahan nila ang property sa LGU. So talagang ma-aksyon kasi gagamiton nila na sa co-op tapos ang SB ma-aksyon talaga. So ini na sa iyo po tabi na inuhuron sa amo sa Sangguniang Bayan, that is a private properties. And then ang condition sa Sangguniang Bayan doon sa private properties sa iyo, natatagan misin no objection. Dili man po tabi kami gusto sabihin against ha. Pero baka ini nakalaban makaimunsin medyo iba ang di magpi-feedback sa amo. Parehas mo yun sa mga na magpa-accredit di sa amo ng mga three tires bagay. Ini naman sa gilid-gilid Yes. na tinatagaan sin accreditation. Okay. Pero pagkabot sa inyo, sigan naghiriran mga wala na sa conditions sa hinatag sa But of course, Mr. Chair,
Ako di man ako sini against na no objection kasi ang kukuhaan ko lang kung nano ang magiging manera nato na since na mayon kita sin terminal sa pabrika, ibununta na diri kita dito maka labag sa direksyon sa ordinansa. Mo lang kanina ano ko po tabi. Actually, Mr. Chair, bago po kami naglaog, gabos na plate number na bus na maglalaog, nagrespeto po kami duman sa pinaka-headman sa bus terminal kung anong gigibuh namo. Ang sabi man sa muya, basta nagbabayad ka mo sintama, wala problema po sa amon. Amon paliwanag po duman sa muya. Na ang bus namon pag naglaog, dapat magbayad kasi obligasyon namon po yun. Nagsabi sun sino po? Duman sa sa may terminal. Terminal. Oh, kay Opo. private yun eh. Actually, sir, Mr. Chair, kung talagang duman kami bubutang sa pabrika, wala problema sa amo. Pero dapat kabos. Kasi kung sasabihon ta na ang saro mawawalat digdi sa laog, maski sabihon pa na, sa pag-imod ko lang po, maski sabihon ta pa pag-ari yan ng LGU na inupahan ng isang co-op, talagang yun, magiging mali yun. Kung ang iba ilalagay mo doon, may mamatitira sa loob. Magiging mali yun. Kumbaga may conflict yun. Salamat to. Actually, Mr. Chair, yun na sa pabrika na terminal, talagang medyo masamok talaga awat na. Kaya dati pa ang jeepney, talagang dito na kontain ibubutang. Kaso wala yung kadagos. Kaya baga naging terminal sa jeep, sampang na mo sa Zone 3. Ano ko mo yung ordinance? Oo. Kaya pati ang sa Zone 3, terminal pa hanggang sa Parang nag-designate sila. Oo, sa terminal. Nan bago sila nagsulod, nagkuha sa lote na pwede nila upahan. Mo talaga ang sa iyo ha, Opo. na maghanap mo na kayo ng lote Na para makapag Operate na kayo, po. maka-operate kayo. Mo yun ang Maang aram ko hinatag sa ang amo na hinatag requirements nila po. eh. Mama ng condition once na co-op, Opo. may motor pool ka, may yung kasing garayan. Okay, ayat to is terminal. Pero ang co-op nila is ang motor pool nakasentro sila is Irusin. Erosin. Kay Irusin talaga ang sentro nila na nan may barangay certification liwat sir ho. Perma ni Salvi Valeriano. Si With Kapitan. with the indulgence of the body, since nag-request po sila sa resolution, kung igagrantan resolution, pwede siguro conditional, like resolution interposing no objection to the use by Systemco of its leased property located at Zone 4 as a bus terminal subject to compliance with all existing laws, rules, regulations, or local ordinances. Hindi, ang problema nga ni kay Wala namang batas na humihingi eh. Oo, wala man. Walang kumbaga sa ARTA, anti-red tape, additional red tape yun. Pag di naman required, ba't ka magbibigay or mag-require? So, no need na mag-issue ba? Oo, kasi parang, di naman sa medyo, yung purpose kasi parang, di naman sa medyo may pagka-personal. Kaya kayo humingi ng request para magkaroon ng protection na para pag may iwasan yung pagsita sa inyo. Ganun na. For whatever reason. So, medyo personal yan eh. So, parang gagawa ang Sangguniang Bayan ng isang resolution na binibigyan kayo ng parang exclusive rights in your favor. So, hindi ba parang kami, pwede din kami masita na gumawa kami ng resolution with undue favor sa isang grupo. Kasi, kung kayo magreklamo sa kabila, o kami dito, meron kaming hawak na certificate of no objection, kayo wala. So kayo umalis dyan. Kasi pinayagan na kami sa Sangguniang Bayan, walang objection sa Sangguniang Bayan. So, yun yung yun yung dilemma natin. Kaya nga sinasabi ko kanina, meron naman kayong proper authority na pwede pagsumbungan pag kayo hinaharas. Lalo na kung yung harassment sa inyo is hindi just na sinasabi. Ang prangkisa nyo ganito, binawalan kayo dumaan dito. Sino nagbawal?
sitahin nyo, reklamo nyo, LTFRB may high authority yan na dapat dumaan kayo dito. Diba? Parang yun yung ano ko eh. Kasi medyo parang humihingi kayo ng special condition. Lalo na, nasabi nyo, yung pinaka main purpose nyo, hindi naman compliance by the law. Kasi sabi ko kanina, kung interposing objection to establish a bus terminal, compliance yan if tatayo kayo. Kung with regards naman to address ang PAMBI, ganun din. Hindi, yung sadya nyo is para pag may hawak kaming papel, pag mag-ingay yung kabilang grupo o meron kaming sa Sangguniang Bayan. So, Your Honor, ano po ang legal basis na pwede may gibuhon para makakuha kami dyan? Na di man po kamo maapektuhan. Wala naman kasing reklamo sa inyo eh. Di kasi may minsan, sometimes may mga kuha na, erong na, hanggang yan na lang daw ang amo parkingan doon. Baka next year, di na kayo makarenew yung permit. Yun ang concern po namin first. Yes, Kasi Madam pag hindi Chair. kayo in-issue ng, for example, di ba yung takot nyo yung renewal. Yung pag-cancel ng permit, dapat may reason. Kasi if ever yung BPL or kung sinong agency cancelan kayo without reason, pwede nyo ireklamo na mayroong pag-aabuso. Kasi kung ano yun, nagbabayad naman kami ng buwis, nagko-complain naman kami sa lahat, tapos hindi nyo kami renew, ba't nyo kami hindi renew? Anong rason? May violation ba kami? Kung may violation, may karapatan, kaya kayo hindi na renew. Pero hindi kasama hindi kasama sa requirement na makarenew kayo na mag-issue ng no objection ang Sangguniang Bayan with regards sa zoning. Yun yung, ako sa parte ko, doon ako naguguluhan. Mr. Chair, actually, hindi naman ganon yung intention namin na maging VIP kami. Yung ano lang namin naman, kasiguruhan na hindi kami harasin ng harasin. Kasi naranasan na namin yun na parati kaming hinaharas. Kasi pag may harassment, di naman Sangguniang Bayan dapat ang lalapitan nyo eh. Police dapat. Pwede po kamo magano sa police. Kasi none upon basis an harassment. Tulad nung dati pa na pinapahinto kami ng pulis dyan na bawal kaming pumasok dito sa palengke na makapagbaba ng pasahero. Doon lang kami na pinapaikot sa papunta na doon sa pilahan namin. Minsan nga, may muntik pang matikita na driver namin. Kasi unang pasok niya, akala niya, pwedeng pumasok dito sa palengke dati. Kasi dati nakakapasok naman kami dyan. Kaso lang, nung mga nakaraan, nagbago yung na bawal na daw kami pumasok doon sa papuntang palengke. Pero ngayon nakakapasok na kayo. Opo. Kasi walang bawal dapat yan. Ang bawal lang pumasok doon ang bus. Kasi nga, inaano nga kami dati na bawal daw kami pumasok kasi six-wheeler kami. Samantalang, ano naman ang required naman yun ng LTFRB, kung sa katunayan, kung maghihigpitan, sila ang magiging bawal. Kasi ang four wheels, dapat ang tatakbuhin lang yan is 43 kilometers. Pag malayuan, long drive dapat, 6 wheels ang safety ang pasahero natin. Actually, sir, parang bus kami, pero class 3. Kung tawagin kami, modernized jeep, class 3. Mr. Chair, pwede ba, para sa ako lang, total, pagbuhay man talaga niyo yun, Opo. dagan man ang nabubuhay as a livelihood sa driver, conductor, inspector. Siguro ko, pwede ako makasuggest, Mr. Chair, tagal ta si Rasin, inaayo nila, pero pag may untabi magreklamo, pwede pag-renew niyo, makakansilaan. Request gihapon na yun na pwede extend ang yun. Actually, sir, Ay. pwede po. Wala po. Hindi. Dako na pribilehiyo sa mo, tabi yun, sir. Di nga po eh. Para makasiguro Parang inaayo nga ni po niyo para ma-prevent na di ka mo ma-renew. Diri man, sir. Pwede man, sabi ni Mr. Chair na pwede kami mahatagan, pero may kondisyon na pag laing kami sumunod sa mga patakarang kang LGU, digde sa transport, pwede kami kanselahon, pwede kami lain makarinyo. Tanggap mo po tabi yada. Kasi, Araw, sir. Mr. Chair, ako, experience ko dun sa may pier na yan,
San wala patabi integrated terminal and Bulan. Pinaka maribok yung lugar na nakuha niyo na terminal. Opo. Hiriran permisan mga aragawan sa pasahero. An kumbaga na inina ban. Tara niyo baga sa kamera. Tapos didi may mga commotion kung minsan naabot aragawan sa pasahero. Didi ka na kasi mo na iniisip na mo na baka bumalik naman sa dati na sitwasyon yung lugar na yun. Pero ko, mo na yun, Mr. Chair, mayon ako sinuggest ko if ever tagang ka mo, tapos Tagan po sinano. tagantasin ay request na rin na for the meantime, nag-ano sila doon sa terminal. Pero di rin man po tabi, pwede siguro interposing na objection. May mga condition lang. Ano na, may permit na kamo eh. Apo, actually, So na kayo mahatag paghihapong permission. an operations ang System Biko sa bulan is legitimate dahil may franchise ka mo hali sa LTFRB. Now, an issue po doon sa sentro, kung nakaidiri ka mo impasulod, it has nothing to do with the terminal. Sa flow of traffic, which is pwede niyo, question nun, ang mga nag-ano sa iyo, haharang sa iyo, nawara si Racine Authority kasi public use yan eh. Wala sino man na pwede magharang po sa iyo doon. Kung madrop man lang, so long as diri ka mo mag-park doon sa mga designated parking areas, Ano po? magsusunod ka mo sa traffic rules, sa ma-load and unload ka mo sa designated areas, okay yun. Wala po sing problema yun. Wala man pwede magharas po sa iyo. Maski sino, maski nano na vehicle, maging public ano yan, public utility vehicle, maging Ano siya pang single yan, mga scooter, mga kunan na any type of vehicles. Diri naman po. Wala naman po. Nagsusunod po kita sa sa traffic rules and regulations po. San bulan. Opo. Niyan intindihan ko din po ang point ni Councilor De Castro na since legitimate naman ang operation niyo, why worry na kaipuhan pa mag-issue sa sangguniang na why worry na makukuhaan ka mo doon. Maybe ka mo. May ano kami. May na kamo sa lease agreement which is di na mo pwede suludan kasi it's between you and the owner of the property Opo. which is private. Diri kami po usong pwede magsulod. May condition naman po kamo na pinirmahan, may lease agreement kamo. Basta't wala ka mo nababiolate sa basta wala ka mo nababiolate po dyan sa agreement niyo, wala man po sin makiaram dun sa iyo. Kaya I subscribe to the manifestation of Councilor De Castro na kung may mga harassment sa iyo, pwede niyo idara sa proper authority. Halimbawa, ang LTFRB. Anong basis nila? Kaya sisitaw niyo kami na legitimate man ang sa amo operation dili sa bulan. Maski nga ni, Diba? Mr. Chair, sa 888, pwede na igahoy eh. At least, salamat po. At least naaraman po namo na kung halimbawa medyo haraso naman kami, di aram na po namo ang dadalaganan po namo. Kumbaga, nagdigdi kami for Nagkonsulta. respeto kami sa Parang LGU kan bulan, sangguniang bayan ng bulan. Kasi di man kami pwedeng mag-bypass sa Indo. Permi po kami ma-respeto sa Indo. Pero di nga natin cover ng franchise sa ano eh. Mr. Chair. Yes, yes sir. Ang po, base sa require na bus na bibiyahe ng Bulan, lahat-lahat is 50. Kaya napagkasunduan doon sa LTFRB na all in all na System Biko at saka Bulan Trasco lang ang papasok dito. Kaya ang ginawa ng LTFRB, 25 sa kanila, 25 sa amo, System Biko. Kaya kulang pa nga na sa System Biko. Kaya diri man namon inaano kay insa sa alang-alang namo ang nagagamit na bus. Kaya sa amo 12
okay na dahil hindi pa man daghanon yung ano. Parang sumusuporta lang kami sa Bulan Transco. Na ano man ang kakulangan ng Bulan Transco, yadaan System Biko na magsusuporta, magdadanon para sa pangangaipusan. Ano, dahil nga 50 ang required. So, yun na yung sitwasyon. Niyan, nag-urusap din sa kay Mayor na pagkasunduan doon na yun na nga na talagang ang concern namin is terminal. Kaya nagsikap kami na magkaroon ng terminal. Ngayon, yada na ang terminal at narinig ko nga kay Mayor, ito yung narinig ko kay Mayor na bibigyan lang kami ng 1 year na mag-terminal dito. 1 year lang, sabi ni dahil sabi ni Mayor, ang inaano niya, yung constituent niya raw na mga taga-Bulan na empleyado. So yun yung concern namin. Kaya kami lumalapit sa Indo na gusto namo na marinyo yung terminal namin. Hindi man yung sa Actually, pwede kaming pumasok kahit walang terminal. Yes. Oo, yun yung Kaya nga kami nandito dahil sa ma-retain yung aming terminal. Para mayroon lang kaming paparadahan pag dumadating yung mga bus namin galing sa Sorsogon. Yun po ang pinaka-concern namin, yung terminal. Mr. Chair. Oo, naano kami doon sa sinabi ni Mayor na kami baka hindi na kami i-renew. O yun ang concern namin. Na ibig sabihin, kami legitimate na may kami, prangkisa going to Bulan. Dahil nga 50 buses ang required dito sa Bulan. So yun lamang po ang Nano daw po kay diri na i-renew? Dahil nga sa constituent, taga-Bulan, sira diri, ma'am, butante. Mr. Chair, actually, ang mga empleyado mo dyan, mga taga din naman, taga Bulan. Opo. Actually, Mr. Chair, about sa terminal, siguro, ang makakapag-istoryahan mo lang kamusta tag sa diri. Na diri ka mo pahaliw doon. Opo. Pero, Sir Jeff, syempre, sa pag-renew sa mayor's permit o business permit, parang diri man nyo to di anis na 1 year na lang. Hanggat sa nagko-comply sa mga requirements, diri sila pwede diri hatagan sa permit, di ba? Kasi wala ko ta BPL ko ta makasimbag sun eh. Mr. Chair, maski po sa irugso na na situation, diri man makasolusyon ang hindi makakabigay ng solusyon ang no objection namin when it comes to the cancellation of renewal ng business. Kasi hindi porke naglagay kami ng interposing objection, na kayo, parang exempted na kayo. Parang ganun eh. Yung minimin ko is, kumomply kayo sa kung ano yung kailangan i-comply, kahit walang interposing objection, dapat i-renew kayo. Kahit kunwari sabihin natin, hindi kayo mag-comply and may hawak kayong interposing objection, pwede pa rin i-cancel yung renewal nyo. Kasi hindi ibig sabihin na meron kayo nitong hawak, automatically exempted kayo at parati kayong marirenew. So yan, parang hindi yan hindi yan pwede magbungguan ng dalawa eh. Kahit mag-support kami dito, kahit sabihin natin wala kaming objection sa ganyan. Kung may basis ang BPLO na dapat hindi sila mag-renew kasi merong violation, walang magagawa ang interposing namin. Opo. Parang ganun yun. So, hindi ito magagamit sa ganun, kung ganun yung sadya. And pangit na yun yung dahilan para mag-issue kami ng ganitong interposing. Kasi usually, gumagawa kami ng mga interposing na objection if merong kailangan sa requirements, lalo na sa DNR na payag ba ang LGU Bulan na mag-establish na ganyan, na na pasok yan sa bawal na lugar. So, doon kami sasabi, wala naman sa amin problema, meron naman benefit ito sa amin, kaya payag kami, pero kailangan sundin niya pa rin yung mga guidelines. Yun yung pinaka-main purpose pag nag-interpose kami ng no objection. Pero with regard sa parang interposing no objection para hindi na kayo i-harass, para ma-renew ang inyong business permit, wala tong value.
Mr. Chairman, Yes, Councilor pag Valeriano. batog niyo tabi doon magbutang sin terminal sa niyo ko, may nagreklamo na. Wala man po. Ay, Mr. Chair, wala man po. nagreklamo. Eh di, wala man pala reklamo. Hindi, ang naano lang kami sa to dati, na alarma na sinabi ni Mayor Gordola na 1 year lang kamo. Which is, di man dapat magsabi. Siyempre, Mr. Chair, Nag-isip pa nga mo sin Pagi. mahagag man po kami. Tama man. May point man. Siyempre, ikaw mo daw sabihan, 1 year ka na lang, 1 year ka lang. So I think, Mr. Chair, pag-abot sa renewal sa mayor's sa business permit is, basta sa interior na requirements mayroon man kamo. So Apo. siguro, I think, dili man dapat walang on o kung ano. Dapat i-renew. Pirmi man po kami. Nakakuha na nga ni ka mo, naka-renew na nga ni ka mo, tapos Opo. otro niyo isipo mo, nag-renew ka mo, March, February or March, o ani ba nga ni na negosyante nag-renew? July. Kasi, Mr. Chair, kaipuhan mi talaga magsunod. Kay po talaga. Kay interior na pagkuha sa business permit, may requirements. Opo. So, Mr. Chair, I think ini na letter lang yun, diri man ini letter kan Vice Mayor. Kami man nag-action lang as Opo. Sangguniang Bayan members. May mga recommendation man ng iba na councilor na I think diri talaga pwede an interposing no objection. Kasi sabi ni Councilor doon na kumbaga kung kaipuhan lang talaga yun ang interposing no objection sa sarap na requirements, mao lang kami mahatag interposing no objection. So ini wala man hindi man nato kaipuhan talaga. So maging secure lang kamo sa tag sa diri san ipaparadahan niyo na may istoryahan talaga kamo na may list o kamo yan na list of contract talagang kamo sa di mo sa tag sa diri di ba? Actually, Mr. Chair, maski maghagad kami ni no objection sa Indo, kung habo na kami pa rinyong kang tagsadiri kang duta, wala kami magigibo. Kasi may tag sa diri san duta is gusto pa man kamo pa rin yung Opo. okay na di ba? Kasi ibig sabihin, nagsusunod man kami sa pinag-istoryahan po namon. Your Honor, sa kuhaan ko lang, dagdag ko lang. Kasi sabi sa ni Nick, may inisyu yata ang zoning na requirement sa mo para ma-comply mi. Siguro, pag na-comply mi ito, diretso pa man ang permit mi, baka rin niyo pa. Ano nga yan? CLUP. Pasok sa CLUP, Jeff. Sa niyan po, Councilor, ang nasa CLUP ta po is sa Marawi po na terminal, tapos sa fabrika. Sa niyan, wala po iba na na-identify sa CLUP na terminal. Kaya kung sa bago po yun na development na inihimo po nila. Ang saban naman kay Wala man siyang wala problema. man sa CLUP. Arin Ang po saban UB Ay, sa van, Express. meron po PUB terminal. Nasa CLUP na. utilities and nasa po siya? Sa land use po. Sa zone 4 ba yan? Zone 4? Opo. Zone 2. Yun po na sa zone 4 na sa may pier. Bago po siya. Nansaro po sa parang naisip ko man na parang magiging danon po sa certificate of no objection is paano po kung may mga private pa na iba na masulod. na ma-apply gihapon baka dumaghanon po paano po siya ma-regulate na Maano ito na concern ni Councilor Recto. opo parang Kasi ganun po siya. dati before nang merong Bulan Integrated Terminal, ang daming private terminal sa Bulan. And kinonsolidate papunta doon. Kasi binawal na ang pag-establish ng bus terminal. Kaya magkawara ng bus terminal. Oo. Pati ang toda nasa CLUP yun. Pero ang classification sa inyo, hindi naman dapat bus eh. Modern jeep kayo, di ba? Opo. Bago Class kasi three. yan eh. Class three. Bago-baga na Modernized sila. Modernized Jeep Class 3. Di man totally bus. Diba, Ang minibus. pag may modern jeep ka, siyempre, namomodified siya as pag-abot sin oras, bus na.
Hindi man, sir. Talagang design lang yun. Design daw. Provincial na Madadali, siya. madadali man po kami kaya kang LTO, LTFRB. Ang minibus, siguro ito na sa Coastal. Mo itong minibus. Bus na ito. Bus yan. Oh, minibus na. Minibus yan. Mo itong Minibus. minibus. Actually, ang minibus talaga, halaba yan talaga. Ano ba talaga? Bagang bus man siya, ano, Kasi ang sukat ng minibus namon, Kasi ibang minibus coaster. kung tawagon na ang mga kasi tao nasanay minibus. kita minibus. Pero pag sukaton mo yan, halos ang natural na jeep, Same. same ang laba man lang kaya yan. Bali doon po sa paradahan nyo, nagpapasakay kayo. Opo, doon sa terminal. Kasi, minsan may dalawang distinction eh. Pwedeng motor pool, pwedeng terminal. Actually, sir, terminal yan. Kasi doon baka magka-problema kayo kasi nga due to the ordinance ng integrated terminal. Kasi parang nangyari noon kasi nagreklamo din nung pinaparada namin yung Queens lang hanggang sa pabrika. Maraming reklamo kasi imbis nga yan na makababa sa sentro, magta-tricycle pa sila from pabrika papunta sa sentro. So additional burden at saka additional na gastos. So nung pinayagan naman namin na pumasok, may nagreklamo din na, paano na, magpaparada dyan, paano yung ibang bus na imbis na ganun. So, ang ginawa nun, loading and unloading lang. Wala silang terminal dito. Mm. Maski ang Queen Sirugson, di ba? Wala terminal dito eh. Loading and unloading lang sir eh. Hindi ka ma-standby. Dali. So, yun talagang, baka maapektuhan kayo. Lalo na sa CLUP, nag-designate talaga na parang terminal sa fabrika, terminal dun sa kung saan nakaparada ngayon yung Bulan Transco ha. Hindi, kasi actually, Mr. Chair, kung talagang lahat doon sa pabrika, walang problema sa amin yun. Pero dapat walang maiiwan dito sa loob. Kasi yung pagkakaalam ko niyan, Mr. Chair, yung terminal ng Bulan Transco is public terminal yan. Kasi nung traditional pa kami, salitang kami magpila dyan. Nagtaka nga kami kung bakit naging private. Nag-apply sila eh. Nag-apply na rin. Yun nga sir. Kumbaga nag-apply pero dating public terminal 'yan. Ang una pa na terminal is yung napagsakan. Opo. Pinaka-original na Opo. terminal. Yung mga jeep talaga. Talagang andun yung jeep. Dati Mr. Chair, ang pilahan mo diyan sa De Castro. Pang sa public market. Nag-terminal pa po kami diyan. Yun nga nangyari dahil una-una, tinagan machine regulation kung ano pa man, sumunod naman ka mo. Opo. Siguro kung may mga sunod-sunod na yun eh. Dahil nare-regulate na siya. Sir Jeff, sa Zone 3 na dati na terminal, wala na yun. Ginamit ka na sa akin. Harap ko wala ko eh. Sa may Habang sa balay na mo. May sensay. Ay, dali na yan. Mo ba yung parada sa jeep dati? Naging paradahan mo ka. Actually, Mr. Chair, dapat tulo kami na mag-aagawan din na co-op. MGTC, Bulan Transco, System Bico. Pero ginibuhang paraan ni RDDPO para diri nanggad mag-saper intiro na co-op. Naghimo kami sin iristoryahan na ang MGTC lain na malaog din sa bulan. Imbis na madagdag kaming unit sa Matnog, amo ito agreement na ginibo na mo. Ang 5 bus na mo na biyaheng Matnog, lain mi nadadagdagan. Tapos sinda, ang MGTC, lain na malaog din sa bulan. Kasi kung tulo kaming player dig din na maglalaog, mas lalong problema lugod. Samantalang kung duwa lang kami, medyo okay pa. Sir Jeff, ito na sa Zone 3, ano mo yun? Kompleto po ang unit sa Bulan. Paradahan pa ito. Opo, kompleto na po sinda, 25. Asa may karating. Pero kami actually, Mr. Chair, Ito baga binatagan na siya. kasi ang required dyan is 50. Pero napaghurunan namon na may pangako man kami sa inda na kung lain pa man pwede magdagdag,
lain kami magdadagdag. May naalala ko, Mr. Chair. Nadamdaman na ito na dati na sa Bulan Trasco, sa may Karatimbling. RGCC. Siguro Opo. Nagpipila Oo. kami dyan dati. Ang traditional pa kami dati. traditional. Opo. Pero kung maghigpit doon sa lugar na neon niyan, why not na ibalik tayo ito na? Spaghetti to. Oo. Kasi Samo. nakaano pa yun, is terminal talaga. Ito na sa Sombre. Mas, kung si Jeff ang nakaano sun sa zone harap ko ito na terminal pa ito hanggang hindi pa ito inaad sa terminal. Classified yan to sa... Classified as terminal yun. Mas maganda. Okay, namit na Hindi yan. po na sa, sa may Karatimling, sa may cell site, sa Zone 3. Mga jeep po. Opo. Samo, Mr. Chair. I-check ko po. Samo, Mr. Chair. Wala po problema. Basta may mabutangan lang po kami. Kaya, Pero may kami ano mo na lang nato, opo. Mr. Chair, habang okay doon sa pribado na ipapapliti ka mo, wala Opo, problema, opo. kaya di man ka mo insisita eh. Opo. Niyan, kung medyo kay po na santag sa diri, may option ka mo, dito ka mo magpesto sa may Karatimbling. Opo. Yun na lang, ang mga options doon. Mr. Chair, dako napasalamat na mo po yun na may in-offer po kamo sa mo na pwede ming terminalan. Siyempre Kung naman, kaya that sakali is, na palion kami sa Opo, saan yan? Mauna lang po muna siguro, sir. Opo. In case na Magkuhan. magbutuan agreement niyo between an owner po, niyan kamo, pwede siguro nato pag-restore yan kung Opo. di naman kita ma-designate. Ma-resolution lang kami. sa area. Tapos, halimbawa kung lain na kami makarenew duman sa Tagsadire, di pwedeng mag-ibo ko ulit kaming letter request digdi po sa inyo. yes, Ano po, resolution. Hindi ko nabasa kasi masyado na eh. Nano ba ang kontrata niyo dun sa ano? Yearly po, sir. Yearly ka mo. Opo. Yearly na renew ha. Opo. Mauna, okay lang yan, wala pa may nagsisita sa iyo. Pag medyo mainit na, transfer din doon. Sige po. Salamat po. Magpaaram lang din sa Opo. SB. Okay, so motion. May option man. May option man kami. Pero dapat libre bang kami ha? Ay, wala problema, sir. Dito kami sa room. Wala problema yun, sir. Joke lang. Hindi. Okay naman yun kasi kami talaga naghatag mga kumbaga minsan nga naghagad man sa amon minsan halimbawa may mga naghatag man kami minsan kumbaga ang tawag doon kasi may kuan man sa LTFRB kumbaga halimbawa kaipuhan pwede man kami magtabang. So, pwede man nato for the meantime, deferred muna. And then No, kung hindi naman nato kay pon i-defer. Kung di rin man kita ma-issue, no need to defer na. I-ano ta lang, butang kasi wala man kita sa draft sa resolution. Ang request nila, ano ta na lang sa report. recommendation, sa report, na di rin naman nato kay pon mag-issue sa certificate of no objection. Kung anytime, pag medyo may problema na kamo dito sa terminal, kanilang kamo didi para Opo. pabor yung kay Consul Vincent. Sa tindahan nila. Puro man naghanap buhay. Opo. So may nakuan man kita, may mga solution man kita. Opo. At least na Mr. Chair na araman mi na kung na ano man kung di kami makarinyo. At least may mararanian kami kung di kami Priority ka mo din. Basta po sir, balikan tayo ito na wala man san pwede po manita sa iyo dun sa kuang. Kung ang purpose man lang niyo is mag load and unload sa mga pasahero po niyo. Basta diri po lang mag-violate sa traffic rules, mga designated area, diri mag-park sa diri designated parking area. Sumama lang. Sa laog man tabi sir an parking sambas na mo minsan nga ni saro lang yada saro duwa. Mga po. So, based po sa recommendations sa committee,
ang Sangguniang Bayan diri na po ma-issue sa certificate of no objection, provided however na kung in kaso na magkamayon po or matapos ang kontrata niyo sa sa present terminal po niyo, Opo. ang Sangguniang Bayan maak para madanunan kamo makahanap po sa panibago na area. Opo. Thank you. Thank you po, Opo. Mr. Chair. So this committee hearing is adjourned at 3:50 in the afternoon. Salamat po. Thank you.